I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa. Nakikita nyo yan? Constructing our future Memorandum of Agreement, MOA, signing of Department of the Education DepEd and the provinces for the nationwide classroom buildings. Ayan, involved na ang local governments sa bawat probinsya. Maganda ito guys, kasi sa bawat probinsya ang daming mga classroom na kulang Grabe. Sayang nga, sabi ko nga sayang yung 3 taon na pinamunuan ni Sara Duterte. Walang nangyari Para kompleto detalyado guys, tingnan nyo, basahin ko lang ito, okay? Meron tayong upload videos, updates. Ayan. Sa araw na ito, nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. yung guys, yung MOA. Wow. Ano ba ang MOA? Okay, basahin natin para kompleto detalyado. Alam niyo naman si PBBM guys, no? Pagdating sa education sector, talagang nakafocus yun doon. Actually, ang pinakamalaking budget sa bawat ahensya ng gobyerno ay ang education sector. Ang ganda nga no? Ang daming mga mga benefits na makukuha ng mga guro, no? Lalo na yung iba. Ang one of the benefits na nagustuhan ko is yung yung mga guro na dekada na nagtuturo, hindi pa napopromote. Pero ngayon, ay naku, libo-libo guys. Grabe, ang tindi. So dahil dyan, para kompleto detalyado, basahin ko lang sa inyo guys. Sabi po dito, no? Maliban sa nilagdaan ng MOA para sa mas mabilis na pagtatayo ng mga silid-aralan, tuloy-tuloy din ang mga hakbang gaya ng pagpapabuti ng internet sa public school sa malalayong lugar at ang pagpapalawak ng learning recovery programs upang matiyak na nagbibigay prioridad ang mga guro at mag-aaral. Ito po ang pinakamaganda, sa totoo lang. Oo, yung isa sa mga problema sa education sector guys, yung mga paaralan ba. Alam nyo ba na nasayang yung 3 taon na pinamumunuan ni Sara Duterte? Wala pong nangyari. As in, wala. 3 years yun mga kababayan. Sayang. Ang daming mga taon na sinayang talaga. Ang mayroon lang yung yung tawag dito, yung mga laptop na nakatingga. Panahon pa ni Digong, hindi niya ma-distribute. Pero nung umupo si Secretary Angara, mga kababayan, ayun, dinistribute niya na. Wala pang 3 buwan, 2 buwan. Ala, talaga naman, tinambak doon sa warehouse. Tapos yung mga panis na pagkain pa, dineliver. Kinabukasan expired, di kinaloka. Tapos yung mga estudyante pag nakipag-compete sa ibang bansa, wala, kulilat. Uwi ang luhaan, walang medal. 'Di ba? Yung parang, ewan ko nga ba, sayang 3 taon, sa totoo lang. Oo, sayang talaga. President Marcos vows to prioritize education for remainder of term. Para, siyempre, para totally kompleto detalyado guys, panoorin nyo ito. Today we formalize the partnership between the DepEd and the different provinces around the country. And it is an effort to make sure that every Filipino student has a safe and decent classroom to learn in. As of December of last year, we have a classroom shortage that amounts to a stunning 145,000 units. And this is the gap that we must address urgently. This partnership with the local government units. That is one of our strategies. We are changing the system because the process that we have now is much too slow. Through this MOA, we are ensuring that these funds translate into tangible results through a strict performance-based framework. It's only the beginning. We will continue to provide all the support that our children need. Let us all work together as we ensure that our children will get the education that they deserve in this age of bagong Pilipinas. Wow. O, di ba, mga kababayan, ano pong kapalagayan nyo?
You see? Together we build the future. Oh, see? Well, ito yung sinabi ni Presidente na i-involve na natin yung mga governors, mayors, mga local government units para mas malaki yung chance na mas marami tayong magagawang mga silid-aralan. So ito po yung idea ni Presidente. Kaya yung pera, diretso na dadaan na sa DepEd at ipapasa na lang namin sa mga local government units. So, maganda dito, dahil dati isang ahensya lang ang gumagawa, ngayon mabagal. So ngayon marami nang gagawa. So sabay-sabay yung construction of true school buildings. Sir President, salamat po. Napakalakas na suporta niya sa DepEd, sa mga teachers, sa mga learners, and now to our local government units. Maraming natutuwa dito sa inyong programa. Thank you po. Oh, yan ang sinasabi natin, guys. Ang Pangulo talagang wala kang masabi. Oh, sa kabila ng mga magagandang nagagawa niya, no? Sa mga idea niya, binabatikos pa din. Bakit kaya ganun, ano? Ano kayang nangyayari din sa mga anti-Marcos? Samantalang yung mga anti-Marcos, yung mga puon nila na muno sa palasyo, wala namang ganyan eh. Di ba? Walang ganyan. Wow, yung perma pa more. So, well, ako natutuwa din naman talaga. Magtulungan ng local governments. Lalo na ito, kailangan na kailangan yung mga school buildings. Wala, matagal nang nakatingga. Wala eh, walang nangyayari. Yung iba nga, nagrereklamo. Kulang sila sa silid-aralan. Buti ka mo ito si Secretary Anggarang. Mabilis din ang kilos niya, mga kababayan. Sa totoo lang. Hindi pabadjing-badjing eh, no? So yun, mga beswa, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more guys. Follow me and likes. Bye everyone.